Hallelujah. Ipikit po natin ang ating mga mata sa oras na ito at buksan natin ang ating mga puso sapagkat sa oras na ito, kita ng Diyos ang ating mga puso. Kita ng Diyos ang ating dala-dala. Alam ng Diyos ang ating mga pinipetisyon. Alam ng Diyos ang ating mga hinagpis. At alam at kita ng Diyos ang ating mga pag-iyak. Oh, Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, narito po Diyos ang inyong bayan. Kinikilala ka na Diyos na makapangyarihan. Alam namin o Diyos na ang araw na ito ay dakila, sapagkat o God, ang inyong banal na salita ay aming pagsasaluhan. Alam namin ang inyong mga salita, o God, ito'y may dalang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Magbibigay, o God, ng kalakasang espiritual, Panginoon, na magiging matatag ang aming buhay pananampalataya. O Diyos, pagpalain mo ang iyong mga salita, pagpalain mo ang iyong abang lingkod, not my weakness be seen, but your glory alone, O God, in the mighty name of Jesus. And bless also, Panginoon, ang lahat ng makikinig, ang iyong mga salita, matanim sa matabang lupa, ito'y tutubo, mamumunga, at magsilbing pagpapala sa maraming tao. O Diyos, salamat at sa oras na ito, we acknowledge the holy presence of the Holy Spirit, ang banal na Santong Espiritu. Kami habang nag-aaral, may ginagawa na sa aming kalagitnaan, kumikilos na sa buhay ng bawat isa, at lalabas kami sa lugar na ito na pinagpala, pinagaling, at daladala ang masaganang pagpapala mula sa iyo. O Diyos, salamat at sa oras na ito, we permit only the power of the Holy Spirit in this place. We did not permit all the works and plans of the enemy in this place, in our lives, and in this church, in the mighty name of Jesus. O Diyos, salamat, purihin ka, sambahin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise God! Ngayong araw na ito, mayroon pong mensahe ang Diyos na kung saan ito po ay napapanahon na kung saan ay ito po, sabi ko po kanina, kahit Kristiyano na po tayo, we are not exempted na makaranas ng mga pagsubok because we are not more than Jesus. Even Jesus, naranasan po niya ang mapako sa krus upang ikaw at ako, tayong lahat ay tubusin. Even Jesus, hindi po niya niloob o ginusto na maging shortcut ang pagkapako niya sa krus ng Kalbaryo. Ito po'y dumaan lahat sa process. Amen po? Siya po ay nakasama dito sa lupa, dumaan po siya sa process, ipinanganak po siya ng isang babae sa buhay po ni Virgin Mary, at siya po ay nag-public ministry, gumawa ng himala, at kung babalikan natin yung itinuro po ni Reb sa dalawang Sunday, ay yung triumphant enter sa Jerusalem na lahat nagwawagayway po na umaawit ng tawag dito ng papuri sa Diyos, pero yung papuri na yon, alam po ni Jesus na siya po ay haharap ng suffering. But kahit suffering po ang haharapin niya, siya po ay nagpatuloy sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, at ang Panginoong Jesus, siya po ay ikinumit niya ang kanyang buhay at itinuloy po niya yung purpose bakit siya nagkatawang tao, na kahit sa dulo ay umiiyak siya na yung hirap, hinagpis na naranasan niya, na kung pwede ilayo ang saro ng paghihirap, pero isinigaw pa rin niya, not your will, not my will, but your will be done. Kaya tayo ano ang mga nararanasan natin? Kasi po, ngayong araw na ito, ang title po ng ating pag-aaralan ay From Brokenness to Breakthrough. Jesus, from brokenness to breakthrough. Si Jesus, nakita natin kung paano siya
even ang physical body niya talagang broken. Not only physical body, but even po yung tawag dito, yung mga tao, yung pagdura sa kanya, pagsalita ng masasakit, lahat nun, hinarap niya. Kaya tayong mga tao, pag sinabing brokenness, ano po sa Tagalog? Ang brokenness. Magsabi tayo. Wasak? Hindi lang wasak, wasak na wasak. Di ba? Kasi nga po ay broken, po in brokenness. Di ba? Durog, durog na durog. Ano pa po? Ano pa po ang translation sa Tagalog ang brokenness? Kaya sabi po ay from brokenness to breakthrough. Ibig sabihin, yung mula sa pagiging sira o wasak patungo sa tagumpay. O kaya'y mula sa paghihirap, naging maalwan. Mula sa may sakit, gumaling. Mula sa kalungkutan, naging masaya. Praise God! So, ibig sabihin ay pag sinabing breakthrough sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao na pwede nating maranasan, sabihin mo sa katabi mo, lahat ng nararanasan natin, may hangganan. Di ba? Natatapos. Kaya that's why po, ginawa po na, ito po yung illustration, ginawa po ng Diyos, subukan ninyo na maglakad. Di ba ano pong nangyayari? Ang Diyos, maglakad ka ng malayong kapatagan, minsan, tapos doon mayroong river, ipoy may mga puno. Kasi makakapagpahinga ka doon. Di ba? And then, aakyat ka uli ng bundok, hingal na hingal ka. Pagdating mo sa tuktok, anong ginagawa mo? Hihinto. Pag huminto ka sa tuktok ng bundok, anong gagawin mo? Tanungin mo ang katabi mo, anong ginagawa mo? Hindi pa? Titignan mo yung kagandahan ng nature. Pero, it depends sa tao. Sinong agree sa akin? Kasi may mga tao na dinala na siya ng Diyos sa magandang lugar, pero wala siya sa sarili niya. Diba? Nakapangalumbabang ganyan, pero ang tanawin napakaganda, iniisip pa rin ang problema instead na maaliw. Kaya minsan, ganun din po ang mga Kristiyano na napakagandang mensahe ng Diyos, nakaupo sa upuan na yan, pero iba ang iniisip. Tignan mo nga katabi mo kung iba ang iniisip. Diba? Isinisigaw na nga ng preacher na God is good. God, ang Diyos ay gumagawa ng himala. Tapos siya naman, wala na akong pag-asa. Kaya ni Lord itong problema ko. Diba? Kaya minsan nami-miss natin yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sa araw na ito ay from brokenness to breakthrough. Gusto ko po na pag-usapan natin ngayong araw na ito, the story of Hannah. Praise God. Kasi po ay, ang buhay po ni Hannah ay isang inspiration sa ating mga buhay. Magbibigay po siya sa atin ng inspiration, magiging matatag ang ating pananampalataya, magiging strong yung trust natin sa Diyos, na ang Diyos ay makapangyarihan, gumagawa ng himala. Lamang lagi nating isipin, ang Diyos ang nagtatakda ng mga bagay-bagay. Sabihin mo sa iyong katabi, wala sa kamay natin ang sagot ng ating mga panalangin. Kaya tayo po'y matutong maghintay.
kuyugin mo ang katabi mo uli. Matutong kang maghintay. Praise God! Kasi po pag hindi natutong maghintay, ano pong nangyayari? Example natin, may appointment. Magkita daw. Pinoy. Diba? Inip na inip ka na. Tapos, wala ka ng pasensya. Pagtalikod mo, dumating. Diba? So, ibig sabihin, instead na in-extend mo yung pasensya mo, anong nangyari? Wala, umuwi ka na. Di anong nangyari? Naperde mo ang isang araw, maggagawa ka uli ng appointment sa susunod na panahon. Kaya napakahalaga po na tayong lahat ay matutong maghintay. Kaya alam niyo po, pag naiinip po tayo, kumanta na lang kayo. Di ba? Alam niyo ba yung 5 minutes pa? Naku, 5 minutes pa si bro o si sis. Tapos yun, maglaro ka na lang, tingin ka sa langit, kay buti-buti mo, Panginoon. Matapos mo yung song na yun, yung 5 minutes, hindi mo na mamalayan, nandiyan na, tapos na. Tapos yung puso mo, magaan, nakapag-connect ka sa Diyos, masaya ka. Pag dumating yung na-late na kaapuntamento mo, oh, God bless you, bro. Sis, praise God, kahit tardy ka, nakarating ka. Diba? Kasi nga, connected ka sa Diyos. Pero subukan mo, naku, 4 minutes. Tapos, 3 minutes. Naku, pag dumating ka. Diba? 3 minutes, 2 minutes. Anong mangyayari? Diba sinabi ko na sa iyo, hindi ka matatarde? Diba? Totoo, hindi? Totoo. Sinong nasira ang katawan? Sabihin mo sa katabi mo, tayo. Kasi yung rabia natin, nag-release ng acid ang ating katawan. Kaya matuto tayo kumanta sa ating paghihintay. So basahin po natin 1 Samuel chapter 1 beginning verse 10 to 11. Ang sabi po dito, buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh, ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkos ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang siya'y nabubuhay, hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Ito po yung panalangin ni Hana habang siya'y nakakaranas ng pain. Siya po ay itong istorya po ni Hana ay, ito po yung istorya na nakakaranas siya ng pain, persistent siya sa prayer, at nakaranas po ng divine intervention ng Diyos. Kaya sa buhay po ni Hana, siya po yung nakaranas ng deep sorrow, silent suffering, but mayroon po siyang unwavering faith. Yung pananampalataya niya sa Diyos, sa kabila ng kanyang pain, ng sakit o wasak o durog-durog o ano man ang tawag natin sa mga nararanasan natin na mga tao, ang ating pananampalataya sa Diyos, ito ang nagsusustain sa atin. Bakit ko sinabing nagsusustain sa atin ang ating pananampalataya? Kasi hindi tayo susuko na tatawag sa Diyos. Kasi hindi tayo mawawalan ng pag-asa na akala natin ay nakalimutan na natin na tayo ng Diyos. Na kapag ikaw ang isang mananampalataya ay nandun po yung pananampalataya sa Diyos, ay nandun po yung
binibigay natin yung honor sa Diyos na hindi natin hawak ang desisyon. Kailan ibibigay ng Diyos ang sagot ng ating panalangin. Amen po? Kaya that's why, dito po, sa buhay po ni Hannah, kung babasahin po natin, ang number one ko pong nais itakal sa buhay ni Hannah, Hannah's pain was real. Totoo siyang nahirapan. Kaya ang sabi po dito sa notes ko, kung tayo po ay nahihirapan, huwag po tayong mag-pretend na hindi tayo nahihirapan. Sinong agree sa akin? Pag nahihirapan tayo, as family, as Christian family, sino pa ba ang higit na makakaunawa sa atin kung hindi tayo? Di ba tinanong ko kanina, lahat tayo nakaranas ng sufferings. Di ba? Nakaranas ng problema. Nakaranas na magkasakit. Nakaranas ng family problem. Nakaranas ng mawalan. Nakaranas ng magutom. Nakaranas ng ininsulto. Nakaranas na binakfight. Nakaranas na niloko. Ano pa ba? Lahat naranasan natin. Itaas ang kamay dyan ng sinong hindi nakaranas. Di ba? Aba, walang nagtaas ng kamay. Ibig sabihin, tayo pare-pareho tayo ng bottom line. Di ba? So, ibig sabihin, kung ikaw at ako, nakaranas tayo ng mga nabanggit kong pagsubok sa buhay, sino tayo na hindi natin maunawaan ang taong nakakaranas ng sufferings? Di ba? So, pagpasok natin sa church, at talagang hirap ka, sabihin mo, masakit eh. May pinagdadaanan ako. Tapos ikaw naman, tapikin mo ang shoulder niya. Kaya mo yan. Isusustain ka ni Lord. Diba? Napakalaking bagay yung tawag dito, yung pagtapik o pagpipray o pag-encourage sa buhay ng bawat isa. Kasi po, dito po sa istorya ni Hannah, kasi po sinabi dito na talagang real yung pain niya sapagkat mayroon na po siyang pain sa kanyang sarili sapagkat ang istorya po ni Hannah, siya po ay baog. Hindi magkaanak. Yang masakit, si Hannah, ang kanyang asawa na si Elkanah, lahat naman po tayo nabasa na natin ang istorya, no? Hindi na po natin lahat i-detail, nabasahin yung buong chapter. Na si Hannah, ang asawa niya si Elkanah. Si Elkanah may dalawang asawa. Sa Old Testament po yon. At sa New Testament, wala nang nasulat na may dalawang asawa. Hindi na po yung maglilingkod sa Diyos. Nakasulat po sa Book of Timothy na isa lang ang asawa. Dito po sa nabanggit na sa buhay ni Hannah, dalawa po ang asawa ng dalawa sila, ni Hannah at ni Penina. Ngayon, si Penina may anak. May anak siya. Iyang mga Hudyo, once a year, ay bababa sa templo upang sumamba, mag-offer sa Diyos. At si Elkanah, pagdating nila sa templo, bibigyan yung si Penina, bibigyan yung mga anak. So ilang parte yon kay Penina, at si Hannah, isa lang, kasi walang anak. Iyang masakit, si Penina ay kukutsain niya si Hannah. Masama na ang loob mo, kukutsain ka pa ng katabi mo, aba, double pain. Diba? Doble-doble. That's why yung inyong translation kanina ay hindi lang wasak, kung hindi wasak na wasak. Durog na durog. So, ibig sabihin, si Hannah, durog na durog kasi po kinukutya siya ni Penina na si Hannah ay baog. Alam
silbi. Kasi hindi sila magkaanak. Amen po? Kaya that's why, yung pain ni Hannah, siya po ay umiiyak siya at sa kanyang pag-iyak ay hindi rin siya maintindihan ng kanyang asawa. Sino dito ang mga nandyan na umiiyak ka na? Yung inaasahan mong makakaintindi sa iyo, hindi ka pa rin naiintindihan. Amen. Hindi kasi kayo nag-amen para sana hindi halata dapat sabay-sabay kayo. Bakit isa lang ang nag-amen? Praise God! Ulitin natin! Diba? Nakakaranas ka na, tapos yung inaasahan mo, hindi ka naunawaan. Sabi po ni Elkanah, kung babasahin natin, kasi po ay hindi maipinta ang mukha ni Ana. Dahil ikaw ba naman mag-o-offer ka sa Lord, ipoprovoke ka ni Penina, di syempre lungkot na lungkot ka. Baog ka na nga, ipapamukha pa sa'yo na baog ka. Di ba? Para bang yung wala ka na ngang magawa, ipapamukha pa sa'yo na wala kang kayang gawin. Di po masakit. Tapos, para po siyang iiyak. Ang sabi po ng kanyang asawa na si Elkanah, ano ba naman, Hana? Bakit ang lungkot mo? Bakit ka umiiyak? Ako pa ba, sabi niya sa kanyang sarili, mas mahalaga pa ba ang 10 anak kaysa ako na asawa mo? Aba, ang drama din eh. Ang drama po ni Elkanah, ano? Kasi po, kung babasahin po natin ang istorya nila, si Elkanah, mas mahal niya si Hannah kaysa kay Penina. That's why si Penina siguro, galit siya kay Hannah. Kasi siya na nga yung nakapagbigay ng anak, pero si Elkanah, mas mahal niya si Hannah. Kaya po ay, siya'y galit na galit. Kaya that's why, sa buhay po natin, ito po'y nararanasan natin na kapag mayroon tayong naranasan na mga sufferings, hindi ka nauunawaan ng mga taong nasa paligid mo. At yung asawa mo, yun na lang ang last na tao na makakaunawa sa'yo, hindi ka pa nauunawaan. So ano pong mangyayari? Amen po? Kaya si Hannah ay naranasan po niya ang pain, naranasan niya ang sufferings, kaya po tayong lahat ng mga ikaw at ako, nakakaranas din po tayo ng mga sufferings sa ating mga buhay sapagkat may purpose ang Lord sa lahat ng ating mga sufferings. Amen. Sinong agree sa akin? Amen. Kasi po, ang ating mga sufferings, ito po ay as set up for a purpose, itinakda para sa atin, para sa isang layunin. Bakit ko sinabi na ito'y itinakda para sa isang layunin o preparation for a destiny, paghahanda para sa hinaharap? Kasi bakit? Kasi po yung ipapanganak ni Hannah ay ito po'y magiging kasagutan, gagamitin ng Diyos sa takdang panahon. Tanong ko ngayon, ano ba yung hinihingi natin na kulang sa ating buhay? Na kapag ibinigay ng Lord, feeling mo kumpleto ka. Feeling mo may nabago yung buhay mo. Na umiiyak ka, hinihingi mo sa Diyos, pero hindi mo, tulad ng sinabi ko kanina, hindi natin hawak ang kung kailan sasagutin ng Lord. Kasi po, ang mga bagay-bagay sa ating mga buhay, alam ng Diyos kung ano yung mangyayari sa mga hinaharap, kailan ito kagamit-gamit. Kasi bakit? Ang answered prayer natin, ito'y magiging testimony. Sinong agree sa akin? Amen. Tulad po ng
yung testimony namin. Ito po ay, kasi po alam niyo po ba na yung lahat ng iniiyak natin ay parang Samuel na ipapanganak. Amen po? Parang siya ay si Samuel na ipapanganak. Ito po ay naranasan po namin, ay ito po yung testimony namin na alam niyo po ba nung unang panahon natin sa Italia, sino dito ang bumili ng bahay noong year 2000, 2003, ganyan, yung mga kauna-unahan? Di ba, makabili lang tayo ng bahay kahit maliit, masayang-masaya na tayo. Sinong agree sa akin? Kasi po nun, ang hirap bumili ng bahay. Di ba? Kaya kami noon ni Rep, bumili kami ng bahay, maliit. Tapos, ang bintana, alam niyo po yung bahay na parang bileta, na halos wala kaming madalang mga taga-church sa bahay namin kasi ang liit. Tapos yung bintana namin doon sa taas, nakikita mo langit. Ang langit ang nakikita mo. Pag natutulog ka, at inverno, lagi namin sinasabi ni Rev noon, naku, inanoint na naman tayo. Bakit ko sinabing inanoint? Kasi magmumoist po yon. Ngayon, habang natutulog kami, pag nag-moist yung isasaradong ganon sa bintana sa taas, atong! Sabi namin, aba, natutulog ka, inanoint ka ngayon. Mababasa ka o kaya'y paggising namin ni Rev, pagbangon mong ganyan, siyempre nakapaa ka, ano, gagigising mong ganyan. Yung pala, yung moist niyang ganon, doon tutulog. At pagbaba mong ganyan, aba, basang pavimento, aray ko, katagal ng paghihirap namin. At nung time na yon, si Rev ay full-time sa former church. Parang imposible na ibenta ang bahay, bumili ng bago, ipa-approve ang mutuo, parang imposible lahat. Kaya para kaming si Hannah na umiiyak, Lord, kailan ba ipapanganak si Samuel? Diba? Umiiyak ka. Na naranasan namin yon pag galing kami sa church, pag uwi namin sa bahay, diba? Ang dami naming bit-bit, may barong, may bag, may kung ano-ano. Pagdating namin, pagpasok namin sa bahay, at inilapag namin yung dala namin, wala ka nang lalakaran. Kasi maliit. Kaya ang tagal ng tiniis. Pero sabi ko kanina, pag sinagot ng Lord, siya ang nakakaalam. Kasi ipinakita niya yung bahay na ibibigay ng Lord. Bakit ko sinabing siya ang nakakaalam? Kasi yung bahay na ibibigay niya sa amin, buhay pa yung nakatira. Hindi pa panahon. Kaya sabi ng Lord, wait! Ipinakita na ang bahay pero may nakatira pa. So hintayin na yung buhay na ibinigay ng Diyos sa nakatira doon ay darating ang araw na babalik na siya sa Lord. Kaya that's why sa pag-wait natin sa ating mga prayer, kailangan natin ng tawag dito yung patience natin at yung pananampalataya natin. Na ang panalangin mo, naririnig ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, ang panalangin mo, naririnig ni Lord. May ginagawa si Lord. Kaya lang hindi pa napapanahon. Amen po. Kaya kunting-kunting tiis lang. At nandyan na po ang sagot ng ating mga panalangin. Pero, ito po yung nais ng Lord. Pag tayo'y nahihirapan, huwag tayong mag-pretend na hindi tayo nahihirapan. Sapagkat ang gusto ng Diyos, kung nahihirapan tayo, aminin natin sa harapan ng Lord, Lord, hirap na ako. Hindi ko na kaya. Amen po? Kasi kahirap kaya. Kahirap mag-pretend. Subukan mo yung hirap na yung paa mo, pero sinasabi mo, kaya ko. Upo ka na sis, kaya ko. Di ba? Kaya ko. Ang utak mo, kaya. Pero ang mga buto-buto mo, hindi na kaya. Kaya pag may nagsabi sa'yo, upo na po kayo. Tapos sabihin mo, grazie, kasi hindi ko na kayang tumayo. Kaya
kaya yugyugin mo ang katabi mo. Sabihin mo, ipakita mo kung ano ang nararamdaman mo. Amen po? Huwag niyong pagdiskitahan ang basurahan. Kapag kayo'y nagalit, walang kaabog-abog ang basurahan ang napagdidiskitahan. Amen po? Sabihin natin kung ano po yung nararamdaman natin. And number 2, ang sabi po dito, Hannah took her pain to the right place. Ito po yung maganda, sabi, Hannah took her pain to the right place. Saan natin dinadala o sinasabi yung ating mga nararamdaman? Yun yung laging sinasabi, kapag sa iba mo sasabihin, ikukwento. Magtataka ka bakit nalaman. Kanino nang galing? Sa atin din. Di ba? Kung ikaw nga, kung tayo nga, hindi natin nakontrol ang sarili natin na hindi sabihin sa iba, paano mo maipapangako na hindi rin makontrol nung pinagsabihan mo? Kaya huwag tayong magalit. At saan pa po dinadala? Sa social media. Mababasa mo na lang. Doon, galit na galit. Sino ang nakabasa? Buong mundo. Tapos magtataka ka ngayon. Bakit nalaman ninyo dyan sa Pilipinas? Ikaw ang nag-post. Diba? Kasi dinala mo sa social media ang iyong mga problema. Instead, si Hannah, saan niya dinala? Sa Lord. Pumunta siya sa templo. At doon sa templo, ibinuhos niya ang kanyang puso, ang laman ng kanyang puso. Umiyak siya sa Diyos. Ipinur out niya ang laman ng kanyang puso na halos wala ng salita na lumabas sa kanyang labi. Kasi pag masakit po yung nararamdaman natin, hindi natin kayang i-express sa words. Sinong agree sa akin? Impit na yung pag-iyak. Kaya alam niyo po, ito dapat, alam natin ito, dapat ay, alam niyo po yung moment of grief, yung may namatay. Namatay ang asawa, o nanay, o anak. Huwag mo agad-agad tatawagan. Kasi hindi yan makapagsalita. Kasi yun yung time na gusto niya umiyak ng umiyak. Sumigaw. Kasi yun yung mga moments na yung pain na nararamdaman natin, walang words na makapag-ease ng pain na nararamdaman natin. That's why ang tao, ang iyak ay impit. Alam niyo po yung talagang yung wala kang pagsidlan ng yung bigat ng nararamdaman mo, iyak ka ng iyak, iyak ka ng iyak. Yun po yung ginawa po ni Hannah na siya po ay pumunta po sa templo, siya po ay umiyak ng umiyak ng umiyak ng umiyak, ibinuhos ang laman ng kanyang puso. Tignan niyo po. Dalawa ang option. Kapag tayo'y dumanas ng pain, ano ang gusto nyo? Kayo si Hannah o kayo si Penina? Pwede itong mangyari. Kasi si Penina, wala siyang pag-pour out ng heart niya sa Lord, yung rabya niya, sa ibang tao. Anong kasalanan ni Hannah? Diba? Sana dapat sa asawa niya nagalit, hindi kay Hannah. Pero si Penina, sa ibang tao siya nagagalit. Kaya, ang tao, kapag hindi sa Diyos lumapit ng kanyang bigat ng kalooban, ang mukha, sabihin mo sa katabi mo, nagiging pangit. Bakit ko nasabi? Bakit ko nasabi na nagiging pangit?
Subukan nyo yung facial expression ng nagsiselos at nagagalit. Subukan nyo. Yes. Ano ang expression? Di ba? Parang kakain ng tao. Di ba? Galit talaga. Pero, tignan nyo si Hana. Si Hana. Kaya po sinabi ko kanina maging inspiration. Si Hana, hindi niya sinagot si Penina. Kahit prinubok siya. Hindi siya nakipag-away. Di ba? Sana kung tayo si Hana at gusto natin ng away. Anong gagawin natin mga babae? Sasabunutan. Sasabunutan si Penina? Hindi siya nakipag-away. Kasi bakit? Sabihin mo sa katabi mo, ang sagot ng kanyang panalangin, wala sa tao, nasa Diyos! Palakpakan natin ang Diyos! Nasasaktan ka man, pinoprovoke ka man, inaaway ka man, ang tagapagtanggol natin, walang iba, kundi ang Diyos. Na nakapangyarihan. Kaya, ito po ay isang pagpapala sa mga mananampalataya. Kasi po pag nagpa-provoke tayo sa mga taong gustong magpa-provoke sa atin, tayo po ay makikipag-away ang ating mga problema. Instead na masolusyonan, it will add another problem. Problems to problems to problems. Instead na ma-solve, magdadagdag tayo ng problema. Kaya yugyugin mo ang katabi mo. Huwag mo nang dagdagan pa ang problema natin. Praise God. Mukhang kawawa yung mga magkatabing mag-asawa kasi silang nagyuyugyugan na. Praise God. Amen po. Kaya that's why si Hana, siya po ay ipinur out niya ang kanyang heart sa Lord. Ano po ang iniyak niya sa Diyos? Ano po ang sabi niya? Ganito ang kanyang panalangin, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat kung diringgin ninyo. Sabi po niya, ang inyong abang alipin at inyong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkos pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay, hindi ko ipapuputol ang kanyang bubok. Wisdom po. Wisdom. Ito po ay godly wisdom ang nasa kay Hana sapagkat ang pinuntirya niya ay isang solusyon na wala ng words na lalabas sa bibig niya para ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa sinuman sapagkat kapag ang Diyos kumilos sa buhay natin, that's enough. Amen. Na ang Diyos ay panig sa atin. Amen. Na ang Diyos kita niya ang puso natin. Na ang Diyos kita niya ang pananampalataya natin. Kaya that's why, ikaw at ako, kita ng Diyos na sa gabi, basa ang iyong unan sa iyong pag-iyak. Alam ng Lord, ang dala-dala mo, alam ng Diyos, ang pinipetisyon mo sa Diyos. That's why, sa oras na ito, ikaw ay manampalataya na ang Diyos, itinakda na niya ang panahon na sasagutin niya ang iyong panalangin. Amen po! Palakpakan natin ang Diyos! Praise God! At dito po, si Hana, wait for your turn, Julia. Magpipritz ka rin, amore. Ayan. Si Coco, aba? Born again na talaga yan si Coco. Praise God. Ito po yung, makinig po tayong lahat, may mensahe ang Lord dito. Si Hana, ito yung next na nice kong itakel. Hana,
made a vow. May pangako siya. Anong pangako niya? Sabi niya, Lord, kung sasagutin mo ang panalangin ko, bibigyan mo ako ng anak na lalaki. Kasi po nung time na yon, ang anak na lalaki, yun po yung ino-offer sa Lord. Mahalaga po sa mga Israelites ang anak na lalaki. At sabi niya, pag binigyan mo ako ng anak, i-offer ko siya sa iyo. Ihahandog ko sa iyo. Ang tanong, kasi dito po ay, habang pinag-aralan ko to, kasi dito po tayo napi-fail ng mga Christians. Pag tayo ay nagpipetition sa Diyos, nangangako tayo, yung faith natin, mainit na mainit. Kasi hindi pa sinasagot eh. Di ba? Sabi ni Hannah, Lord, pagbigyan mo ako ng anak na lalaki. Kasi yung anak na lalaki, yun yung sagot na malilift up siya. Hindi na siya tutuyain. Hindi na siya baog. At pag nag-offer siya sa Lord, hindi na lang siya ang bibigyan, may anak din siya. Mag-o-offer sa Lord. So, ibig sabihin yung honor bilang babae at nabigyan niya ng anak yung asawa niya, ito po ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya sabi niya, Lord, pag bibigyan mo ako ng anak, ibibigay ko sa iyo. I-offer ko sa iyo. Ang binibigyan ng Lord, ang tinitignan ng Lord sa atin. Ang Lord, kaya niyang ibigay ang lahat. Kasi makapangyarihan siya eh. Ang tanong, tayo ba nanangako? Tayo ba'y trustworthy upang sagutin ng Diyos ang prayer natin? Kasi maraming mga humihingi sa Diyos na afterwards na nasagot ang mga panalangin, wala na. Wala nang Lord, wala nang pagsamba, wala nang pagpunta sa church, wala nang prayer, wala nang Bible reading, wala na lahat. Para bang pakiramdam natin sa buhay, hindi na tayo magkakaproblema. Sino dito may ipapangako mo na pag sinagot ng Lord, wala ka ng problema? Hello? Kaya that's why si Hannah, nagkaroon siya ng vow sa Lord na kapag siya ay binigyan ng anak, ibibigay niya sa Lord. Kaya that's why si Hannah ay sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Kasi bakit? Nung siya po'y umiiyak sa Lord, ipinur out niya ang heart niya. Akala ni Eli, lasing siya. Kasi nagbabubbles lang yung kanyang labi, walang words. Akala niya lasing siya. Sabi ni Eli sa kanya, anak, tama na ang pag-inom. Sabi ni Hannah, hindi po ako lasing. Mabigat lang ang kalooban ko at binubuhos ko ang laman ng puso ko sa harapan ng Diyos. Ang sabi po ni Eli sa verse 17, mahalaga po ito. Pag may nag-prophecy po sa inyo, angkinin na po ninyo na ito'y sagot ng Diyos. Sabi po ni Eli, dahil dito sinabi ni Eli, magpatuloy kang mapayapa at naway pagkalob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi. Pag may nag-prophecy sa inyo, angkinin na ninyo. Makita niyo maalala niyo si Sister Rose. Diba? Tuwing Mother's Day, tinatawag natin sa unahan. Pero wala pang anak nun. Wala pa si Adele. Ayan si Adele nakatingin sa akin. Malapit na rin siyang mag-preach dito. Ayan. Oh, yan, nakataas ang kamay. Diba? Yun po yung faith natin. Diba, bibigyan lahat ng fury yung mga, sinong mga mothers dyan? Ayan, malapit na uling Mother's Day, ano? Tapos si Sister Rose, halika dito. Tapos by
nag-Fiore din siya, pero wala pang anak. Tapos, dalawa pa kami ni Reb, yan, nilalagay dito ang kamay. Kamay namin ni Pastora Lalay, nilalagay sa womb niya. Nagpipray si Reb. Sabi niya, nagdi-declare si Reb. Sabi niya, Lord, ang womb na ito, sa susunod na Mother's Day, hindi na lang Fiore ang hawak niya, talagang certified mother na siya ay may anak na. O di ba, hindi tayo tumigil. At nagkatotoo, ayan na si Adeli. That's why pag may nag-prophecy sa atin, angkinin mo na yung Samuel mo, ipapanganak na. Na matagal mo nang nagpipray yung anak mo at may nagsabi, sis, ang anak mo, darating ang panahon, sinagot na ni Lord ang prayer mo, dapat sabihin mo, thank you, Lord. Dapat ganun. Kasi kapag ang gesture mo ganon, kita ni Lord ang faith mo. Aba, matindi ang faith ng anak kong ito. Kasi ang tindi ng problema niya, pero ang pananampalataya niya matindi. Pero kung sinabi ng, halimbawa sinabi sa iyo, sis, itinakda na yan ng Lord. Tapos ikaw naman, wala sis. Matindi. Ginawa ko na lahat, ginawa na namin lahat, wala eh. Ano na may harang? Di ba? Tignan nyo yung first miracle ni Jesus. Anong sabi ni Mary? Sabi ni Jesus, ginang. Hindi pa napapanahon. Ang miracle hindi pa napapanahon. Hindi ko pa panahon. Anong sabi ni Mary? Kasi kailangan na eh. Wala nang alak. Anong sabi ni Mary sa mga tao, sa mga katulong? Sundin ninyo ang lahat ng kanyang ipag-uutos. So lahat ng ipinag-utos ni Jesus, ang kailangan ay alak. Ang pinag-utos ni Jesus, sumalok kayo ng tubig. Punuin ang lahat ng tapayan. Ang process, hindi natin nauunawaan. Pero ang pananampalataya, kailangan manalig ka. Hindi mo man nauunawaan ang prayer mo, bahala na si Lord kung ano ang pamamaraan niya. Kaya yugyugin mo ang katabi mo, trabaho na yun ni Lord. Ipin mo! Trabaho na yun ni Lord. Minsan ay, ito testimony, minsan nagkatabi kami ni Sister Nay. Glory to God, no? Nandyan Sister Nay, wala si Pastora Elaine eh. Natabi ako kay Pastora Nay. Ayan. Wala pa natin si Lord. Kasi si Sister Nay kasi taong bahay na kaya magpipreach na talaga yan eh. Mukhang prophecy ano yata yun eh. Hindi yun lapses eh. Tumabi ako kay Sister Nay. Ito po ay testimony. Sabi ko kay Sister Nay, naku, sabi ko, mukhang babawasan ang oras ko sa trabaho. Kasi, yung trabaho ko dati, 3 yung anak ng employer ko. Kapag naglaureato, unti-unti nang nawala. Nagpunta na lahat sa ibang bansa, sa Europa, at yung isa sa Qatar. 3 na nga lang sila, na mga anak, kasi yung amo kong babae, hindi naman nakatira doon. Mga anak lang. At 2 pusa ang employer ko. Aba, nung nag-laurya, nagpunta sa Amsterdam ang isa, nagpunta sa Qatar ang isa, isa na lang! Sabi ko, anong gawin ko sa 6 na oras? Yung pusa lang ang nagdudumi, hindi naman kumakain doon, nag-uopisina. So paano ma-justify na 6 na oras kang magtatrabaho? Anong gagawin mo? Diba, naku, sabi ko, mukhang babawasan ang oras ko. Aba, tignan nyo, isip mo, babawasan. Pero si Lord, dadagdagan. Paano nangyari yon? Na nadagdagan, na isa na nga lang ang nandun. So ano pong nangyari? As testimony, since na nasa miracle po tayo ng Lord, ano pong nangyari? Yung mother niya, hindi na niya kayang mag-isa. Sabi ng nanay niya, para nang nananalangin ng mga anak, Mama, kumuha ka na ng makakasama. Kasi minsan natutumba ka na at hindi mo na kaya. Para silang nananalangin. No, nung bolyo. Hindi ko, ayaw ko. Gusto ko lang, ako daw, o yung
yung kasama doon sa bahay ng kanyang, kung saan nakatira yung amo kong babae. Nunay posible, pero kinasa amin na. Sabi niyang ganon. So, since na nawalan po ng ako sa trabaho, isang tao na lang, ano pong ginawa namin? Sabi ko, Babene, pupunta ako sa mama mo ng 3 volte. Sabi niya, pero sabi ng amo ko, dagdagan natin ng 2 ore para may extra ka. Pagpunta mo doon, yung 3 volts na 6 ore, gawin natin 8 ore. At gawin natin nero yung 2 ore. Ngayon, ang biyadyo mo sa paglipat ng 2 bahay, kasama sa 8 ore. So, ibig sabihin, nadagdagan ka ng 2 ore, pero yung 40 to 45 minutes, nakaupo ka sa tram. Di ba? Ano ang tawag natin doon? Blessing. Nadagdagan kang 2 ore, pero kwasi 1 ora, nakaupo ka naman sa tram. Kasi lilipat ka ng bahay. So, yugyugin mo uli ang katabi mo! Praise God! Yugyug na! Ayan, nayugyug na, wala pa yung sinabi. Nauna yung pagyugyug. Kaya sabihin mo, sa tingin mo imposible, pero kay Lord, tapos na posible ang lahat. Amen po. Kaya akala ko 4 ore na lang ako maglaboro, pero nagkaroon pa ng 8 ore. Kaya walang imposible sa Lord. Amen po. Kaya ang Lord, walang imposible sa ating Diyos. Kaya that's why si Hannah ay nagkaroon siya ng vow. Ang sabi niya, Lord, pag sinagot mo ang prayer ko, i-offer ko sa iyo. Ang tanong, pag sinagot ba ni Lord, mapapapurihan ba ang Diyos? Iti-testify ba natin? Pag pinanganak si Samuel sa buhay natin. Amen po? O kaya ititigil na tayo? Glory to me ang mangyayari. Kaya that's why, hindi po minsan tinitignan tayo ng Lord because God is more than able na sagutin ang ating mga prayer, but tinitignan tayo ng Lord, we are trustworthy na sagutin ng Lord ang mga prayer natin na mapapurihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po! Kaya that's why, noong tinestify ko kay Sister Nay, sabi po ni Sister Nay, ay listo, Pastora, instead na nabawasan na dagdagan. Di po ba? Kaya that's why, sa tingin natin, kulang, sa tingin natin, imposible, sa tingin natin, wala na, pero sa tingin natin yun, sapagkat iba ang tingin ng Diyos sa tingin ng tao. Pag gusto kang pagpalain, pagpapalain ka niya. Pag gusto niyang gumawa ng miracle sa buhay mo, sa hindi mo nauunawaan, gagawa ng miracle sa buhay mo ang Diyos. Amen po. Palakpakan natin ang Diyos. That's why, dito po for number 4 na aking bibilisan ko na po, God answered in His time. Sa perfect time ng Diyos, ay sasagutin ng Diyos ang panalangin. That's why, kung babasahin natin ang Biblia, nung sinabi po ni Eli na sasagutin ng Lord ang iyong panalangin, nawala na po yung bigat ni Hannah. Dapat ganun tayo. Pag pinur out mo yung heart mo sa Lord, at tawag dito ay nananalig ka, nakikilos ang Diyos, dapat mawala na yung bigat. Diba? Binigay mo na sa Lord. Hindi yung nag-pray ka na, tapos pagkatapos mong mag-pray, bigat na bigat ka pa rin. Yugyugin mo ang katabi mo. Bakit ko ngayon pinapayugyog? Kasi yung bigat, kung hindi niya binibitawan, sa pagyugyog mo, unti-unti siyang mawawala. Praise God! Kasi ayaw ni Lord yun.
Ayaw sabihin mo, huwag mo nang yugyugin. Ang katabi mo, sabihin mo lang sa katabi mo, ayaw ni Lord yon. Na hindi mo bitawan yung bigat. Amen po? Kaya po, anong nangyari? Kinabukasan, nag-worship sa Lord si Hannah at pag-uwi nila sa kanilang tahanan sa Rama, ang sabi po ng Biblia, ang mag-asawa after ng ilang panahon, after a year na nandun sila na nag-offer, nagbuntis na po si Hannah. Sapagkat nakita ng Diyos ang pananampalataya ni Hannah, nakita ng Diyos yung vow, yung commitment, yung katapatan ni Hannah na yung ibibigay ng Lord sa kanya, kaya niyang ibigay uli sa Lord. Kaya niyang i-offer ito sa Lord. Amen po? Kaya dapat tayo pag may hiningi tayo sa Diyos, kailangan maging faithful tayo sa Lord. Pag sinabi mo sa Lord, Lord, wala akong trabaho, bigyan mo ako ng trabaho. At kapag binigyan mo ako, Lord, magiging faithful ako sa aking tithes. Pag sinabi mo yon, gawin mo. Kahit kulang na kulang yung budget mo, na sa tingin mo, wala kang pambayad ng buleta, maging faithful ka pa rin sa Lord, sapagkat sa pagiging faithful mo, ipoprovide ng Lord ang lahat ng iyong pangangailangan, sapagkat ang kanyang pangako ay totoo. Ang Diyos ay hindi sinungaling sa kanyang mga salita, hindi kanya pagkukulangin sa lahat ng iyong pangangailangan. Hindi po! Kailangan number one na yun. Maging faithful ka sa Lord. Kaya that's why, kaninang umaga, habang binubuo ko po ang preaching na ito, tinats ng Lord ang heart ko. Kasi bakit? Tayo po sa ating mundo na ginagalawan ngayon, hindi natin maiwasan. Sa dami ng mga temptation, hawak mo lang ang cellphone mo, ang daming temptation. Either na buksan mo ang Bible, ang Facebook, ang YouTube, Instagram, o ano-ano pa. Google, mag-research ka, mag-research ng business, manood ka na para matuto. Pero, tanungin mo ang sarili natin, how many percent ang para sa Lord sa heart natin? Sa oras natin, sa panahon natin, yung halaga ng oras ng Diyos sa buhay natin. Maging honest po tayo. Ako, umiyak po ako. Kasi maraming temptation. Kaya kailangan, kapag nag-commit tayo sa Lord, kahit hirap na tayo, gawin natin. Kaya umiyak ako sa Lord. Lord, sabi ko, forgive me. Kasi nagkukulang na ako sa iyo. Pero, sabi ko, Lord, kita mo ang heart ko. Ikaw ang number one sa buhay ko. All I want is you. All I want is your presence. Sapagkat ang buhay, sabi ng Biblia, parang hamog lang. Para lang tayong hamog. Na ngayon buhay, bukas wala na tayo. Ang lahat ng tinatamasa natin, anuman ang mga nabili natin, anuman ang mga property natin, wala tayong madadala. At ikaw at ako, haharap tayo sa Diyos. Isa lang ang tatanungin ng Diyos sa atin, anong ginawa mo habang ikaw ay nabubuhay? Pwede ba natin sabihin sa Lord, na Lord, nagpayaman ako. At tanong ng Lord, nung ikaw ay yumaman, ikaw ba ay nag-glorify ba ang Diyos sa buhay natin, sa mga kayamanan natin? Kaya that's why, ngayong hapon na ito, ikaw at ako, ang dami nating hinihingi sa Lord, but we ask our hearts, we ask ourselves, are we trustworthy? Are we faithful to God sa mga promises natin? Na ibabalik natin sa Lord, i-offer natin sa Lord ang mga ibinigay ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya that's why si Hannah, mababasa po natin after a year na siya'y nag-pray sa Lord, sinagot ng Lord, siya'y nagbuntis, siya'y nanganak. Ang sabi niya, ibibigay niya sa Lord. At doon, the following year, sila'y nag-offer, na nag-worship sa templo, hindi siya sumama sapagkat kung babasa
babasahin natin ang Bible, yun yung time na nagpapa-breastfeed siya kay Samuel. Alam niyo po ba na ito po ay narinig namin sa isang pastor na yung pagpapa-breastfeed sa yung length ng time bago natin i-offer sa Lord yung ipinangako natin sa Diyos. Alam niyo po ba na minsan ayaw natin mahiwalay sa atin? Di ba ang breastfeeding naka-attach sa'yo? Depende sa'yo as a mother, kailan mo siya i-istaka. At yun yung reason ni Hannah nang sabi niya, hindi muna ako pupunta ngayon kasi the following year, after ng breastfeeding, iiwan ko na siya sa templo at doon na siya titira sapagkat siya ay maglilingkod sa Diyos. Tanungin mo ang sarili mo. Baka yung blessing ni Lord sa'yo na ipinangako mong ibibigay mo sa Lord, ayaw mong mahiwalay sa'yo. Ang reason mo ay, Lord, breastfeeding time pa. Di ba? Breastfeeding time pa, Lord. Wait lang. Aba, baka may ngipin na. Naglalakad na. At naubos na yung reason. Tingnan po natin. This is so touching sa atin. Nangungusap ang Lord ngayon sa atin. One time, sinagot ni Lord. Hindi natin tinupad yung pangako natin. Marahil ngayon may hinihingi ka. At nangangako ka ulit. Diba? Kaya that's why, ngayong araw na ito, ang nais ng Lord ngayong araw na ito, tayong lahat ay gisingin na maging faithful tayo sa Lord. Because God is ready na ibigay ang hinihingi mo, hinihingi natin. Lamang ang Diyos ang mapapurihan sa ating mga buhay. Amen po? Kaya that's why, si Hannah, binigay niya si Samuel sa Diyos. That's why si Samuel, mababasa mo ngayon sa 2 Samuel na nakatira na siya sa templo, kasama na siya ni Eli. Sino pong nakabasa noon? Hanggang sa nagsimula na si Samuel na siya na ang kausapin ng Diyos. At siya ay naging propeta ng Israel. Kaya that's why si Hannah ay yung kanyang pain na naranasan, may reason, may preparation, sapagkat may ginawa siya para ma-fulfill ang kalooban ng Diyos. Sino po dito? Nakikita ko po dito, malapit na po tayong mag-end. Kasi po, ito po yung mensahe ng Lord. Sino po dito na like Hannah? Si Hannah, nasa templo na si Samuel, kung babasahin niyo po ang Biblia, gumagawa siya ng taon-taon ng bistalya para kay Samuel. Yun ay protection. Sa spiritual, si Hannah, malayo pa man si Samuel, lagi siyang nagpipray. Ikaw ba like Hannah, pinagpipray mo lagi ang mga anak mo? Amen po? Para nandun ang protection. Hindi tayo tumitigil kahit tayo ay nahihirapan sa ating mga buhay. Hindi po tayo titigil. That's why si Hannah, siya po ay nag-worship po sa Lord. Siya po ay ibinigay niya sa Lord si Samuel. At nung nandun na po si Samuel, siya'y humarap sa Diyos. At ang sabi po niya sa chapter 2, verse 1 and 2, ito ang panalangin ni Hannah. Ang sabi po niya, pinupuri ko kayo, Yahweh, dahil sa kaloob ninyo sa akin.
Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. In verse 2, kayo lamang ang banal na Yahweh, walang makakatulad sa inyo, walang ibang kanlungan ang mga matuwid liban sa inyo. Sino lang ang ating kanlungan? Si Lord lang. Amen po. Sa Diyos lang, tanging ang Diyos lang ang ating kanlungan. Siya lang ang magliligtas sa atin. That's why ikaw at ako, lahat ng ating mga sufferings, sabihin mo sa katabi mo, may reason si Lord. May purpose ang Lord. Lalo na po yung mga mother dito, na yung mga anak ng mga kabataan ay naglilingkod na. Kagaya ni Sister Venus, ang mga anak niya, tumutugtog, nag-worship lead. Si Tiffany, yung mga kabataan, si Rachel, lahat ng mga kabataan natin, alam ba natin, once na nagsimula ang mga anak natin na maglingkod, tayo ang mga magulang ang target ng kaaway. Yuyug-yugin tayo. Yung pananampalataya natin magkakaroon ng shaking hanggang sa parang feeling natin mapapagod tayo na parang bibitaw tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, ang suffering na nararanasan mo may purpose ang Lord. Kasi para mag-glorify ang Diyos sa ating mga buhay. Dito po, mayroon pong before po sa ating conclusion, may illustration po ako para maunawaan natin yung brokenness, from brokenness to breakthrough. Sinong may kiyabi dito? Susi. Kuhanin niyo ang susi ko. May susi kayo. Kahit isa lang. Pwedeng bigyan niyo ako ng susi. Akin na Sir Johan. Ang dami. Illustration po natin ito. Ito matibay-tibay ito. Ibig sabihin ito, Rep, ay susi ng mayroong, ano yung malaking blendata. Diba? Ito mabigat, maano tong susi na to, yung may blendata. Tayo, from brokenness to breakthrough, tayo parang susi. Susi ako. Anong purpose ng susi? Magbukas. Anong bubuksan? Boloso, anong nasa loob? Diba? Marahil ka sa 40, tapos pieno ng ginto doon, diamante, o kaya nandun yung mga title ng mga bahay, o anuman, o kotse. Hindi natin alam, diba? Basta ang susi ay pang bukas. Ang susi, tingnan po natin, ang susi, ipapasok. Ang susi, kapag hindi mo tinwis, inikot, hindi magbubukas. So, paano mabuksan ang blessing? Ilang ikot? Kung blindata yan? Diba? Ngayon, pag inikot, ititwist ka ngayon, aray ko, Lord! Aray, ilang ikot na ako, Lord! Diba? Ikot. Alam namang isang ikot ka, pag ikaw ang hawak ng susi, hihinto ka na ba? Hindi. Kasi hindi mabubuksan. So si Pastor Alalen, kasi wala si Kuya Boy, hirap na si Pastor Alalen, pero si Pastor Alalen hindi hihinto. Kasi nga hindi siya makakapasok. Diba? Lahat ng portsa niya ay ibibigay niya para mabuksan. Ngayon, alam niyo ba yung may hawak ng susi? Si Lord. Tayo yung susi. Sabi ng Lord sa atin, anak, isang ikot na lang. Lord, aray ko. Lord, isang ikot na lang. Ayan, ititwist ka ngayon. Pag naikot na, nabuksan na. At nandun na yung pagpapala ni Lord. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, nakailang ikot na ba? Nakailang twist na ba?
Diba? Kaya, isipin mo, wag mo lang yung katabi mo. Dito, isipin mo, isang ikot na lang, last na lang. Mabubuksan na at ipo-pour out na ang blessing. Mahahawakan mo na ang blessing. Pumalakpak sa Lord ang gustong makahawak ng pagpapala ni Lord. Amen po. Praise God. Kaya that's why, huwag po tayong huminto, huwag tayong manghinawag kahit nasasaktan tayo. Malapit na ang breakthrough, ang pagpapala, ang katagumpayan, ang kagalingan, ang kaalwanan, nandyan na, ibinigay na ni Lord. Amen po. Huwag kang susuko. Kaya in conclusion, si Hannah, from barren, mula sa pagiging baog, siya ay naging fruitful. Tanong ko ngayon sa inyo, ilan ang anak ni Hannah? Sino nagsasabing isa? Sino yung nagtaas sa likod? Aba, si Lindel ang nagtaas doon. Sino ang nagsasabi ng hindi isa? Aba, wala din. Play safe kayong lahat. Alam niyo po ba na si Hannah, mula sa pagiging baog, 6 ang anak. Wow, saan kaya nabasa ni Pastora yun? Diba? Ang tagal-tagal na natin pinag-aral. Akala natin si Samuel lang ang anak. Ilagay mo, Brother Maki, chapter 2, beginning verse 21. Basahin po natin para makita natin na naging fruitful si Hannah. Ayan. Verse 21 lang, bro. 21 lang. Okay, basahin natin. At dinalaw ng Panginoon si Hannah at siya'y naglihi, nagkaanak ng 3 lalaki, 2 babae. Ang batang si Samuel ay lumaki sa harap ng Panginoon. Paano po nangyari? Kasi po, si Hannah, dalaw ng dalaw kay Samuel. Ngayon, si Eli, para siyang nalulungkot para kay Hannah. Kasi ang kaisa-isang anak niya, inoffer niya sa Lord. Ngayon, si Eli, nag-prophecy siya kay Hannah na ang sabi po ni Eli, malugod sana si Yahweh sa iyo sapagkat ang kaisa-isang anak mo, inihandog mo pa sa Diyos. At pagkasabi ni Eli, dahil sa katapatan ni Hannah sa Diyos, dahil ang kaisa-isang blessing niya, binigay pa niya sa Lord, nagkaanak pa siya ng 5. Palakpakan natin si Lord. So anong mensahe ng Diyos ngayon sa atin? Huwag kang manghinayang na yung kaisa-isang blessing na hawak mo, i-offer mo sa Lord sapagkat i-multiply yan ni Lord. Amen po. At hindi na lang yan iisa. Kung hindi, i-multiply ng Lord, dadami ang pagpapala na yan. Mula sa baog, pagiging baog, naging fruitful si Hannah. At ganun din po ang nais ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya sa oras na ito, isipin po natin, ano ba yung mga hinihingi natin sa Diyos? Pag-asa pa, Mr. Rose. Madadagdagan si Adele. Aba, wala si Abby. Leo, madadagdagan pa si Julia. At sino pa ba? Aba, Brother Budi, madadagdagan pa si Liliana. Praise God. At si Sister Edna at si araw ngayon ng pagpa-prophecy, Sister Edna, si Brother Maymay, yung matagal nyo nang hinihingi, magkakaapo na kayo, magkamanugang po na kayo. Diba? Magkakamanugang muna. Diba? At ano pa po yung mga
hinihingi natin, marami po tayong mga hinihingi. Ang Diyos lang po ang nakakaalam. At kita po ito ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po. Ang sabi po ng Psalm 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Kaya sa araw na ito, anong lesson ang ibinigay sa atin ng buhay ni Hannah? Inspiration? Lalong magtiwala sa Diyos? Huwag manghinawa sa pananalangin? Kahit hirap ka na, tulad ng susi, kapag isang ikot pa lang aray, sabihin mo, Lord, tuloy lang, ikot niyo pa ako. Malapit nang mabuksan ang pagpapala. Amen po? At sa araw na ito, manalig ka. Anuman ang iyong sitwasyon, broken ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, manalig ka. From brokenness to breakthrough. Mula sa kawalan, magkakaroon. Mula sa may sakit, ikaw ay gagaling. Mula sa paghihirap, ikaw ay makakaranas ng kaalwanan sapagkat ito ang nais ng Diyos for God's glory. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah! Hallelujah! Praise God!